Praise God, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Kanina po ay napakinggan natin ang mga pagtuturo sa Sunday School at saka sa exhortation mga kapatid. Tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon sa kanyang mga salita at ngayon din po naman mga kapatid ay ah, sa mga oras na ito ay pasalamatan natin ang Panginoon sa mga salitang ating natanggap na siyang nagtutuwid sa atin mga kapatid. Amen. Praise God, hallelujah. Pwede po nga tayo mga kapatid ay tumayo. Praise God, hallelujah. Sige mga kapatid, hindi lang basta tayo tatayo. Hindi sa ating pagtayo mga kapatid ay nandun yung pagpupuri natin. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Ang sabi ni David mga kapatid, I will not will be set unto me. Let us kung sa mundo mga kapatid, palagi na lang pinamumugla sa iyo kaya lang ang kwenta. Dito sa bahay, walang bahay. Malaki na mga magawa at banyo sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Sa mga oras na ito, mga kapatid, ay ang pinarin na awit sa ating suktulang biyaya. Kapatid tayo, mga dapat kay mga kapatid. But because of the very favor from God, mga kapatid, hallelujah, ay ginawa tayong karapat-dapat. Praise God, sa natin na lang mga puso, mga kapatid, hallelujah.
Praise the Lord, let us pray in one accord. Our Father in heaven, we thank you na sa mga oras na ito, nandito po kayo ng kapatid, Panginoon, tayo makadagitnan. Sa gitna ng aming pagpupuri, ikaw ang may tataas. Use mightily, Panginoon, ang iyong song leader, at ang mga magbibigay ng testimony. Hallelujah, use them as your witness, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa biyaya at pagpapalang ng kalaan, Panginoon, sa dalagitnaan ng aming pagpupuri, itataas ka namin, Panginoon. Hallelujah. Nakasilong po kami, Panginoon, sa iyong presensya, ang pagpapalang pangako mo, Panginoon, ay ating pong tinanggap, Panginoon. Hallelujah. Sa aming pagpupuri, itinataas ka namin, tinatamba ka namin, pinupuri ka namin, at malaya kang sumilong ang nangyayari ng Espiritu. We claim it today in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Everybody say Amen. Praise God. Habang tayo nananatiling nakatayo mga kapatid, ay tinatawagan ko po ang ating Zoom leader. Praise God. Mahirap palakpak yan ng gagawin yan. Pero hindi siya palakpak. Kaya di lang palakpak yan ang bilang yan. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord, Sunday mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord na tayo ay na-busy. Amen? Trabaho sa ating mga ginagawa mga kapatid. But Sunday mga kapatid, ito yung ating kapahingahan. Praise the Lord. Amen? Pero tayo sa isang linggo mga kapatid, praise the Lord, tayo ay napagod sa ating mga ginagawa. Praise the Lord. Marami pa na mahinga sila sa bahay. Pero tayo mga kapatid, mahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Praise the Lord Jesus, sabi sa mga kapatid, because of you, I can dance. Amen? So dapat tayo isasayaw, magpupuri, papalakpak ating Panginoon. Because of you, I can sing. Dahil sa Panginoon tayo ay may lakas. Amen? Dahil sa Panginoon tayo ay nakakasayaw, nakakapalakpak, nakakatalong. Amen? Hallelujah. Because it's Jesus. Hallelujah. Glory to your name. Palakpak ulit ka. Lord. We can get it.
Jesus, for your goodness over us. Even though we do mga bagay na hindi ka naman ng Panginoon, will you forgive us, Panginoon? Hallelujah, Jesus. You give us life, Panginoon. Thank you, Jesus. Because of that, Panginoon, you give our heart, our whole hearts, Panginoon. We surrender our lives to you, Jesus. Open our hearts, Panginoon, to be humble. To your face, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Church, let's feel the presence of the Lord. Just think how good is the Lord. Lahat ng mga bagay na ginawa ng Panginoon natin, Panginoon, malayan natin itong itaas sa Kanya. Bibigyan natin. Hallelujah, Jesus.
Praise God, napakasarap kami ng presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God, pwede bang kamayan mo ang iyong katabi? Praise God. Napakasarap magpuri, sabihin mo. At ang inyong pinakaantay ay yung pag-upo, mga kapatid. Praise God. Makapo na po tayo. Praise God. Praise the Lord. Tayo bang lahat, mga kapatid, ay nagagalak? Amen. Praise God. Binabati ko lahat ng elders, lahat ng nanay, lahat ng mga young people, isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Alam ko na mayroong ginawang kabutihan ng Panginoon sa inyong buhay. Siguro ang iba ay nahihiya lang. Kung kung mayroong gustong magpatotoo, mga kapatid, ay magtaas lang kayo ng kamay. Dahil sayang ang pagkakataon kasi. Habang nagpatotoo ako, mga kapatid, ay pwede kayong ako, brad, testimony ako. Amen. Praise God. Sino, mga kapatid? Sa mga nanay, tatay, sa mga kabataan. Si Brother Ruben. Praise God. So, inano ko lang, mga kapatid, ang pribileyo na makapagpasalamat sa Panginoon. Last week, noong Monday, papunta ako ng Pampanga, mga kapatid, hindi na magandang aking nararamdaman. Sabi ko, parang trangkasuhin ako nito. Pero thanks God. So, pagka Miyerkules, doon talaga, mga kapatid, napakabigat ng katawan ko. Halos hindi, parang sabi ko, parang ayokong tumayo. Masakit yung ulo ko talagang, parang alam nyo yung pakiramdam na umiikot yung paningin mo, yung parang gumaganyan. Pero tapos sobrang init pa kasi nasira pa yung aircon doon sa dormitory namin. Pero salamat sa Diyos, sabi ko, Martes pala ako nagkatrangkaso, hindi Merkules. Nung Martes, sabi ko, kasi may prayer band kami pagkagabi. Balak ko sana, sabi ko, na hindi na lang muna umattend kasi napakabigat sa pakiramdam. Tapos minuminuto, lagi akong umiihi kasi umiinom din ako ng tubig. Kasi masakit sa pakiramdam. Pero salamat sa Diyos, binigyan ako ng Panginoon ng kalakasan. Naka-attend pa rin ako ng prayer band, which is pinaka-importante po na mag-pray tayo sa Panginoon, na umattend tayo sa kanyang gawain. Then I send prayer request sa mga group chat. Nag-send po ako ng prayer request sa UPC San Francisco. Tapos nag-send din ako ng prayer request sa San Miguel, sa aking pong church na pinanggalingan. And sabi ko, kasi nahihirapan din akong huminga, talagang yung ano ko din, yung lalamunan ko, nagsisimula ng nangangati yung lalamunan ko. Bawat inuubo na ako doon na nagsisimula. Sabi ko, talagang trangkaso ito. Pero hindi ako nag-take ng medicine muna, mga kapatid. Sabi ko, baka pagalingin ako ng Panginoon na baka ipag-pray ako ng mga kapatiran. Sabi ko, sa lahat ng nagmamahal sa akin, ipag-pray ko ako na gumaling. And then,
Suddenly mga kapatid, kinabukasan, habang ako nag-pray kasi meron kaming prayer and devotion from 5 to 6. So 1 hour mga kapatid. So habang nag-pray ako, habang nakanood ako, there's power mga kapatid na talagang mararamdaman mo na parang nagfo-flow sa katawan ko. Sabi ko, yung prayer ng mga kapatiran nararamdaman ko na yung intercessory prayers, talagang sabi ko nararamdaman ko. Sabi ko gumagaling ako. Nung pagkano mga kapatid, pagkatapos naming manalangin, nawala yung aking trangkaso, nawala yung aking lagnat, pero yung natira yung ubo. Nandito pa ngayon mga kapatid, ito yung iniwan ng ubo. Kaya naniniwala ako na ang Diyos, hindi siya nagkukulang ng Diyos kapag tayo ay tumawag sa specific na panalangin, tutugunin ng Panginoon. Kaya ito may pinapatotoo ko sa inyo mga kapatid, huwag tayong mahiya na humingi tayo ng panalangin sa ating mga kapatid. Huwag tayong mahiya na humingi ng tulong sa panalangin, lalo na sa ating pastor, sa asawa ng pastor, si Nanay Jo, mga kapatid. Nagkumusta siya sa akin, sabi ko, tinatrangkaso ako ngayon, Nanay Jo, pag-pray na lang ako. So nararamdaman ko mga kapatid ang mga panalangin. So nagpapasalamat din po ako sa aking mga kapatiran sa San Miguel. Kaya mga kapatid, huwag tayong mapagod na manampalataya sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Kung ano man yung may sakit ka man, kung wala ka mang pera or may pera ka man, manalangin pa rin tayo sa Diyos. Lahat ng panahon, lahat ng oras, manalangin tayo sa Diyos. There is power in prayer. Amen. Praise God. Totoo yun mga kapatid, dahil kung hindi natin yung napatunayan, siguro ay marami na sa atin na nag-backslide, na umalis na kasi hindi naman totoo yung Diyos nila. Amen, di ba? Sa Mindanao mga kapatid, hindi sa sa Mindanao, meron akong kilalang pastor doon na ginagamit ng ating Panginoon sa pagpapagaling ng may mga sakit. Habang sila po mga kapatid ay nag-evangelism, yung mga mayayaman doon, mga attorney, mga doktor, pinapangaralan nila ang salita ng Panginoon. Walang naniniwala sa kanila mga kapatid. Kasi ano ba yan? Word of God. Ano ba yung salita ng Panginoon? Ano ba yung Panginoon na yan? Pero nung dumating ang punto mga kapatid na yung pinapangaralan nila ng salita ng Panginoon ay nagkaroon ng sakit mga kapatid, pumunta sa doktor. Pagdating nila sa doktor mga kapatid, ang sabi ng doktor, napakalala ng sakit mo, hindi ka kayang pagalingin ng mga doktor. Ang suggest ng doktor sa kanya mga kapatid, pumunta ka sa pastor. Yung pastor na minamak niya mga kapatid, doon siya pinapapunta. At nung pagpunta niya doon mga kapatid ay hindi naman siya pinigo, siya pinagaling ng ating Panginoon. Praise God. Yan mga kapatid, kung kilala niyo si Pastor Dangpolos mga kapatid sa nanonood sa online, praise God, sa Mindanao mga kapatid, yung mga membro niya, mga attorney, mga doktor, dahil kasi mga kapatid na ano lang yun nila, dahil yung mga mayayaman kasi ayaw yun maniwala sa Panginoon, hindi yan magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon kapag wala pang karamdaman, wala pang ano. Pero nung pag dumating na yung karamdaman, mga kapatid, doon na yan, lalapit sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ako. Yes, God. So sa madaling pagkasabi mga kapatid, wala tayong ibang lalapitan kahit wala tayong sakit o merong sakit mga kapatid, lalapit tayo sa ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Sino pa mga kapatid? Si Brother Chris. And po, praise God. And so, gusto ko magpasalamat sa Panginoon sa patuloy pong paggabay po at pagbibigay po ng lakas. Pagkaturo ko lang po nung last Wednesday po na hindi po ako nakapasok sa trabaho po. Yung pakiramdam ko po talaga that time po is masama po na parang sakit po sa ulo. Siguro po dahil sa pabago-bago pong init ng panahon at pabago-bago panahon na uulan, biglang iinit, uulan ulit na parang dahil doon nakakaroon sa ng trangkaso. And sobrang thankful kay Lord na binigyan niya ako ng mga mababait na hamo na sobrang thankful ako sa kanila na naintindihan nila ako and sabi nila, sige brother, magpahinga ka muna. But then, yung araw na yun na imbis na ipahinga ko, ang nangyari